ninanakaw. Ang lalaking nangakong magpoprotect ay siyang nagtapon sa kanya sa impyerno. Abang nabubulok si Serana sa rehas para saluhin ang kasalanan ng asawa, ang kabet ay walang hiyang nagpapasarap sa kama ng mga Del Rosario. Ninakawan ng anak, inapakan ng mapagpanggap na panalangin. Ngunit hindi nila alam, ang inosenteng kalapati ay muling isisilang bilang leon. Sisimulan na ang pagwasak. Babagsak kaya ang kanilang imperyo ng kasinungalingan? Pirmahan mo na ito, Serana. Kapag nagmatigas ka pa, ipapahugot ko ang life support ng kapatid mo bago pa sumikat ang araw. Ang tinig na yon ay hindi sumisigaw. Sa halip ay malamig at mahinahon, kasing talim ng yelong ibinaon ng dahan-dahan sa kanyang dibdib. Nakayuko si Serana sa isang kinakalawang na mesa sa loob ng malamig na istasyon ng pulisya. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakahawak sa isang murang ballpen. Ang dokumentong nasa kanyang harapan ay isang pag-amin. Isang papel na magtatakda na siya ang nagmamaneho ng sasakyang nakasagasa sa isang inosenteng bata kagabi. Ang totoo na sa bahay lamang siya ng mga oras na yon, napapatulog sa anak niyang si Leon. Ang asawa niyang si Armando ang umuwing amoy alak, lutang sa illegal na droga, at may bahid ng dugo sa nanginginig na mga kamay. Ngunit narito siya, itinataya ang sariling kalayaan at kinabukasan upang iligtas ang buhay ng kanyang nag-aagaw buhay na habang ang pamilyang pinagsilbihan niya ay ginagawa siyang panangga. Napakagat si Serana sa kanyang tuyong labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Ang sikip sa kanyang lalamunan ay parang sinasakal siya ng mga kamay na hindi niya makita. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat, nag-iwan ng pait at hapdi sa bawat paghinga. Pinigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha habang ang paningin niya ay naglalabo. Paano naging ganito kamura ang halaga ng buhay ko? Tumingala siya at sinalubong ang matalim na paningin ng kanyang biyenan. Nakatayo si Doña Carmen sa harap niya, nakasuot ng malinis na tilang pinya at may hawak na mamahaling rosaryo na gawa sa perlas. Walang bakas ng awa sa mukha ng matanda, tanging ang pagmamalaki ng isang taong sanay na sanay bumili ng buhay ng iba. Do it for the family, Serana. You know how sensitive Armando's political career is. Malumanay, namunit puno ng pananakot na utos ni Doña Carmen habang inaayos ang pagkakasampay ng alampay sa kanyang balikat. At least, kapag nasa loob ka, alam mong ligtas ang kapatid mo. Babayaran ko ang lahat ng gastusin sa ospital. Be a good wife for once. Utang na loob mo sa pamilyang ito ang lahat ng meron ka. Bumigat ang kamay ni Serana. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na iginuhit niya sa papel ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos siyang pumirma, mabilis na hinablot ni Doña Carmen ang dokumento. Tikom ang bibig, ngunit may lihim na niiti ng tagumpay sa mga mata. Mula sa pasilyo ng istasyon, napalingon si Serana nang makita niya ang papalapit na bulto ng tatlong tao. Ang kanyang asawang si Armando ay naglalakad ng nakayuko, iniiwasan ang kanyang mga mata. Sa likuran nito ay ang kanilang tagapag-alaga na si Teresa, karga-karga ang nag-iisang liwanag sa madilim na mundo ni Serana, ang kanyang anak na si Leon. Armando, basag na tawag ni Serana. Ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa. Umaasang may natitira pang katiting na konsensya ang lalaking pinangakuan siya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit umurong si Armando at nagtago sa likuran ng kanyang ina. Ma, let's just go. Hindi ko kaya ang ganitong gulo. Masisira ang ulo ko rito. Binaliwala ni Serana ang duwag na asawa at ibinaling ang paningin sa kanyang anak. Umawang ang kanyang mga braso. Uhaw na mayakap ang maliit na katawan ni Leon kahit sa huling pagkakataon bago siya ikulong. Ang bata ay naguunat ng maliliit nitong kamay patungo sa kanya, naghahanap ng yakap ng isag-ina. Leon? Anak ko! Halika rito kay mama. Umiiyak na bulong ni Serana habang humahakbang pasulong. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang anak, mabilis na humarang si Doña Carmen. Buong dahas nitong inagaw si Leon mula sa mga bisig ni Teresa. Ang bata ay nagsimulang umiyak dahil sa gulat. Lumapit si Doña Carmen kay Serana. Sapat lamang ang lapit upang ang kanyang hininga ay dumampi sa mukha ng anugang. Huwag mong dungisan ang apo ko.
bulong ni Doña Carmen na may kasamang nakakakilabot ng ngiti. Ang mga kriminal ay walang karapatan maging ina. Bumagsak ang mundo ni Serrana. Bago pa siya makasagot, 2 pulis ang humawak sa magkabila niyang braso upang kaladkarin siya papunta sa holding cell. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ang pinakamatinding sakit ay hindi lumalabas sa bibig, kundi sa na pagkasira ng kaluluwa. Ang kanyang mga kuko ay kumalmot sa pader na semento habang kinakaladkad siya palayo. Nag-iiwan ng mga alikabok sa kanyang nanginginig na mga daliri. Habang hinihila siya papasok sa madilim na pasilyo, napalingon siya sa huling pagkakataon. Sa likod ni Doña Carmen na abala sa pagpapatahan kay Leon, nakita ng mga mata ni Serrana ang isang tahimik ngunit mabilis na kilos. Pasimpleng inabot ni Armando ang isang nakatuping papel at isiningit ito sa bulsa ng apron ni Teresa. Nagkatinginan ng asawa niya at ang tagapag-alaga. Isang tingin na may kakaibang lalim at lihim. Ang mabigat na bakal na pintuan ng kulungan ay isinara. Ang alingaw-ngaw ng paglock ng rehas ay tuluyang naghiwalay kay Serrana sa malayang mundo. Ang tinig ng pag-iyak ni Leon ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng presinto. Napasandal si Serrana sa malamig na pader, dahan-dahang napadaos-dos pababa hanggang sa mapaupo sa maruming sahig. Ibinuka niya ang kanyang nanginginig na palad. Iniangat niya ang kanyang hinlalaki at dahan-dahang idinampi sa kanyang labi. Nandun pa rin ang pamilyar na amoy ng gatas at pulbos mula sa huling pagkakataon na nahawakan niya ang pising ni Leon kaninang madaling araw. Sa sandaling yon, ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagunahan sa pagpatak. Tahimik na hinuhugasan ang duguan niyang labi. Mula sa labas ng kanyang selda, sa dulo ng pasilyo, biglang lumiwanag ang isang lumang telebisyon na nakasabit sa kisame. Iniangat ni Serrana ang kanyang mugtong mga mata. Sa screen naka-live broadcast ang isang biglaang press conference ng pamilya Del Rosario. Dun, nakita niya si Doña Carmen na umiiyak ng sadyang malakas sa harap ng napakaraming kamera. Ang matanda ay mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling rosaryo. Pinupunasan ng mga peking luha habang humihingi ng awa sa publiko dahil sa umano'y kalbaryong idinulot ng isang irresponsableng manugang. Ang imahe ng mga wat na luha ni Doña Carmen sa screen ay patuloy na nag-iwan ng kirot sa dibdib ni Serrana. Isang kirot na magiging simula ng isang mahabang gabi na tila walang katapusan. Mula sa malamig na selda, nanatiling nakapako ang mga mata ni Serrana sa lumang telebisyon na nakasabit sa labas ng rehas. Parang pira-pirasong basag na salamin na ibinabaon sa kanyang lalamunan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Diyos ko, patawarin mo po ang aking manugang. Lumuluhang pahayag ni Doña Carmen habang mahigpit na nakakapit sa kanyang rosaryo. Ang mukha ay ginawang kaawa-awa sa harap ng mga naguunahang mamamahayag. Sinubukan namin siyang tulungan. Ibinigay namin ang lahat ng pagmamahal. Ngunit ang lason ng droga ay tuluyan ng sumira sa kanyang katinuan. Siya ang may hawak ng manibela. Siya ang pumatay sa kaawa-awang bata kagabi. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Serrana nang biglang mag-flash sa screen ang isang malabong video. Isang babaeng kamukha niya, nakasuot ng pamilyar na damit, ay nakikipaghalikan sa isang estrangerong lalaki sa loob ng isang madilim na kwarto, habang may mga nakakalat na parapernalya ng droga sa mesa. Alam ni Serrana kung kaninong likha yon. Si Teresa, ang tagapag-alaga ng kanyang anak na may parehong hubog ng kanyang katawan, ang nagpanggap at nag-ayos ng eksenang yon upang tuluyan siyang ibaon sa putik. Hindi pa natatapos ang kalbaryo, umabante si Lourdes. Ang hipag niyang palaging nakangiti sa kanya tuwing may salu-salo sa mansyon. Nakasuot ito ng itim na damit at pilit na pinupunasan ang tuyong mga mata. Nakakatakot po ang ginagawa niya sa pamangkin ko. Nanginginig ang boses na paninira ni Lourdes sa harap ng mikropono. Ilang beses ko siyang nahuling sinasaktan si Leon kapag wala siya sa sarili. Wala kaming magawa dahil lagi siyang nagbabanta. She is a monster, hiding in a mother's face. Bumangon ang matinding pagduwal sa sikmura ni Serrana. Umawang ang kanyang mga labi upang sumigaw,
upang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumabas na tinig. Ang hangin sa loob ng selda ay tila ninakaw ng buo. Binenta niya ang kanyang kalayaan kapalit ng buhay ng kanyang kapatid, ngunit ang iginanti sa kanya ay ang paglaslas sa kanyang pagkatao at danggal sa harap ng buong bansa. Bumigat ang paligid sa loob ng kulungan. Ang ibang mga babaeng preso na kanina pa nakikinig sa balita ay unti-unting lumingon sa direksyon ni Serrana. Para sa mga nasa loob ng rehas, ang pinakamababang uri ng kriminal ay ang mga inang nananakit ng sariling anak. Dalisay na pandidiri at puot ang namuo sa mga mata ng mga kapwa niya bilanggo. May isang dumura sa sahig na malapit sa kanyang paanan habang bumubulong ng mga pinakamaruruming sumpa. Walang sinuman ang lumapit para manakit pisikal, ngunit ang kanilang mga matang mapanghusga ay sapat na upang iparamdam sa kanya na siya ay isang hayop na dapat ikulong habang buhay. Lumuha ng walang tunog si Serrana. Umatras siya patungo sa pinakamadilim na sulok ng kanyang selda, doon kung saan hindi aabot ang liwanag ng telebisyon. Umupo siya at niyakap ang sariling mga tuhod. Nakita niya ang mapupulang marka at pasa sa kanyang mga pulso, bakas ng mahigpit na poses na kumalagkad sa kanya kanina. Sa isang tahimik na pagtatangka na bawiin ang kaunting natitira niyang danggal, dahan-dahan niyang pinunit ang laylayan ng kanyang maruming blusa. Iniikot niya ang punit na tela sa kanyang mga pulso upang itago ang mga sugat. Hindi siya magpapakita ng kahinaan sa lugar na ito. Kung ang mundo ay nagpasya na siya ay isang demonyo, matututo siyang mabuhay sa impyerno. Kinalaunan, bumukas ang maliit na butas sa ibaba ng bakal na pintuan ng selda. Isang babaeng bantay ang walang kibo na nagtulak ng isang manipis na plastik na platito na may lamang malamig na kanin at kaunting sabaw. Nang paalis na ang bantay, napansin ni Serrana ang isang maliit na puting tableta para sa lagnat na maingat na itinago sa ilalim ng kanin. Kumunot ang noo ni Serrana. Sino ang mag-uutos na bigyan siya ng gamot sa lugar na ito kung saan ang lahat ay nais siyang mamatay? Ngunit bago pa man niya makuha ang kasagutan, muling bumukas ang mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo. Isang opisyal ng pulisya ang naglakad papalapit sa kanyang selda, dala ang isang malamig na ekspresyon sa mukha. Tumigil ito sa tapat ng kanyang rehas at tumingin sa kanya na tila isang basurang walang halaga. Serrana del Rosario, tawag ng opisyal, ang tinig ay walang bahid ng anumang emosyon. May tawag mula sa ospital. Ang life support ng kapatid mo ay ipinapatanggal na kaninang umaga, ayon sa pamilyang nagbabayad ng bill. Wala na siya. Tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi gumalaw si Serrana. Tumigala siya sa kisaming namantsahan ng ulan at pinakinggan ang sariling paghinga na tila unti-unting nawawalan ng buhay. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-amin, ang pagkakawalay niya kay Leon, ang lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Nilaro lamang siya ni Doña Carmen. Wala siyang inilabas na iyak o palahaw. Nakatitig lamang siya sa kawalan, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay pumasok at umalingaw-ngaw ang isang nakakabingi at tuwid na tunog ng makinang nag-uugnay sa buhay ng kanyang kapatid. Isang patag na linya na naghuhudyat na tapos na ang lahat. Bumukas ang higanteng pintuang bakal ng piitan, naglabas ng hangin na may amoy ng kalawang at malamig na ulan. Humakbang palabas si Serrana. Ang kanyang dating makinis at bilugang muka na minsang hinangaan sa mga entablado ay napalitan ng humpak na pisingi at matatalim na linya ng panga. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ng isang mga awit ay naging kasing lamig ng semento sa loob ng kanyang selda. 3 taon. 3 taong binusog siya sangpot, kalungkutan at mga matang mapanghusga. Ngunit sa halip na mamatay ang kanyang kaluluwa, natuto itong maging kasing tigas ng bato. Sa labas ng pader na iyon, may isang matandang babae na nag-aabang sa ilalim ng lumang payong. Nang makita siya nito, mabilis na nabitawan ng matanda ang payong at tumakbo palapit sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit ni Tita Flor, ang kaisa-isang kadugo na hindi tinalikuran si Serrana. Ang init ng yakap ng kanyang tiyahin at ang mga luhang bumasa sa kanyang balikat ay tuluyang tumunaw sa pagmamanhid ng kanyang katawan mula sa lamig ng ulan.
Dinala siya ni Tita Flor sa isang maliit at tagpi-tagping karinderya sa gilid ng eskinita. Isang umuusok na mangkok ng sinigang na baboy ang inilapag sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga kamay ni Serrana habang hinahawakan ang kutsara. Sumimsim siya ng mainit na sabaw. Ang asim ng sampalok at ang alat ng patis ay pumukaw sa kanyang mga patay na pandama. Lasa itong kalayaan. Lasa itong tahanan. Patuloy sa pagmuya si Serrana, ngunit kasabay nito ay ang pagpatak ng kanyang mga tahimik na luha, nahahaluan ang kanyang sabaw ng pait ng nakaraan at tamis ng pag-ibig ng isang tunay na pamilya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang pag-iyak habang kumakain ay nagpapakita ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya sa loob ng 3 taon. Mula sa kabilang kalsada, sa likod ng makapal na ulan, isang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito ay nakaupo si Rafael, nakasuot ng perpektong itim na suit, habang walang kurap na pinagmamasdan si Serrana mula sa madilim na bintana. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, tanging ang matalim na pagkalkula ng isang manganggaso. Nakita na niya ang kanyang perpektong pain. Ang babaeng ito ang susi upang wasakin ang pamilyang kumuha ng lahat mula sa kanya. Nang sumapit ang gabi, nakaupo si Serrana sa gilid ng isang umingit na kaway, yang kama sa maliit na kwarto sa itaas ng karinderya. Yumuko siya at inilabas ang isang kinakalawang na lata ng biskwit mula sa ilalim ng higaan. Sa loob nito ay isang luma at gulanit na kwaderno na pag-aari ni Father Mateo, ang kaisa-isang paring naniwala sa kanyang inosensya na namatay bago pa man siya makalaya. Maengat na binuklat ni Serrana ang mga pahina hanggang sa dulo. Nakatitig siya sa isang serye ng mga kakaibang numero na maingat na isinulat gamit ang itim na tinta. Hindi ito numero ng telepono at hindi rin petsa. Ano ang pilit na ipinapaabot sa kanya ng yumaong pari? Bago pa man niya mapag-isipan ang kahulugan ng mga numero, isang malakas na pagwasak ang naganap sa ibaba. Isang malaking bato ang bumuta sa salamin ng bintana ng karinderya, nagpabagsak ng libu-libong matatalim na bubog sa sementadong sahig. Mabilis na bumaba si Serrana. Nakita niya ang batong nakabalot sa isang gusot na papel na nakapatong sa gitna ng mga basag na salamin. Kinuha niya ito, at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, binasa niya ang mensaheng nakasulat sa pulang tinta. Umalis ka ng Maynila kung gusto mo pang mabuhay. Tumingin si Serrana sa labas ng sirang bintana, sa direksyon ng madilim at maputik na kalsada. Wala siyang nakitang tao, ngunit narinig niya ang nakakapanindig balahibong tunog ng pagyapak sa mga basag na salamin sa labas ng madilim na eskinita. Umagana nang magsimulang maglinis si Serrana sa loob ng karinderya. Habang winalisan niya ang mga huling piraso ng basag na salamin, isang lalaki ang pumasok mula sa pinto, ang wala ng pinto. Nakasuot ito ng isang perpektong hulay-abong suit na tila hindi nababagay sa alikabok at mantika ng lugar. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit may bigat ng otoridad. Tumigil siya sa harap ni Serrana at naglabas ng isang makapal na puting card mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahang inilapag yon sa ibabaw ng malinis na mesa. Rafael de la Cruz, attorney at law. Pagpapakilala ng lalaki, ang kanyang boses ay may malamig at kalmadong tono. I am here to offer my legal services. Libre, walang hinihining bayad, at tutulungan kitang bawiin ang lahat ng ninakaw sa'yo. Tinitigan ni Serrana ang card na may nakalimbag na gintong letra. Hindi niya ito hinawakan. Ang 3 taon sa loob ng selda ay nagturo sa kanya na ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit at nag-aalok ng libreng tulong ay ang mga taong may pinakamahal na sisingilin sa huli. Umiling siya at itinulak ang card pabalik sa direksyon ng lalaki gamit ang dulo ng kanyang walis. Hindi ko kailangan ng abogado. Malamig na sagot ni Serrana. At lalong hindi ko kailangan ng isa pang mayamang sinungaling sa buhay ko. Makakaalis ka na. Hindi na tinag si Rafael. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang labi. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inaasahan na niya ang tigas ng babaeng ito. Yumuko siya ng kaunti upang magpantay ang kanilang paningin. Ganun ba?
panunodyo ni Rafael. Ang kanyang tinig ay sinadyang babaan upang tumagos sa pader ng depensa ni Serrana. Kahit pa ang kapalit ng pagtangi mo ay ang hindi mo na muling paghawak sa kamay ng anak mo? Ayaw mo bang makita ulit si Leon Serrana? Tumigil sa paghinga si Serrana. Ang pangalan ng kanyang anak ay isang patalim na direktang bumaon sa kanyang puso. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, nakipagtagisan siya ng matalim na tingin sa estranggero. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ngunit naroon din ang isang nakatagong anino ng panganib. Sa isang pagtatangka na selyuhan ng kasunduan, iniabot ni Rafael ang kanyang kanang kamay upang makipagkamay. Ngunit nang gumalaw ang braso ng lalaki, otomatikong umurong ang buong katawan ni Serrana. Isang mabilis na reflex ng pagtatanggol na nakuha niya mula sa mga biglaang pananakit sa loob ng bilangguan. Natigilan si Rafael. Ang kanyang nakaunat na kamay ay nanatili sa hangin. Nakita niya ang bakas ng takot na mabilis na pinatay ni Serrana sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, may isang hindi pamilyar na kirot na dumaan sa dibdib ng abogado. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at ibinaba ito pabalik sa kanyang gilid. Tatanggapin ko ang tulong mo. Pabulong, ngunit madiing wika ni Serrana, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Pero tandaan mo ito, attorney. Hindi ako tauhan na pwede mong utusan. At kapag nalaman kong ginagamit mo ako mismo ang puputol sa ugnayan natin. Kinagabihan, sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Makati, nakaupo si Rafael sa madilim niyang opisina. May hawak siyang isang baso ng alak habang nakatitig sa isang malaking litrato ni Doña Carmen na nakadikit sa pader. Ang mukha ng matanda ay may nakamarkang pulang ekis. Inisang lagok niya ang alak. Nasa tamang posisyon na ang pain. Bulong niya sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa upang ilagay ang ilang resibo. Nang buksan niya ito, sumilip mula sa loob ang isang lumang litra to ng isang batang lalaki na nagdiriwang ng unang kaarawan. Ang batang yon ay walang iba kundi si Leon. Bakit may itinatagong litrato ng anak ni Serrana ang isang abogadong hindi pa nito nakikilala bago ang araw na ito? Samantala, sa loob ng maliit na kwarto ni Serrana, nakaupo siya sa dilim habang pinagmamasdan ang basag na screen ng isang lumang cellphone na ibinigay sa kanya ni Tita Flor. Biglang lumiwanag ang screen at nagpakita ng isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ni Serrana ang nilalaman at unti-unting nanginig ang kanyang mga daliri dahil sa pinaghalong galit at pagkamuhi. Nagsasaya ang asawa mo, buntis si Teresa. Nawala ang ilaw ng screen, ngunit ang pangalang Teresa ay patuloy na kumikislap sa gunita ni Serrana, nag-iiwan ng isang bagong apoy na magsusunog sa kanyang natutulog na poot. Malalim na ang gabi. Ngunit hindi matakasan ni Serrana ang mga multo ng kanyang nakaraan. Sa loob ng maliit niyang kwarto sa ibabaw ng karinderya, nagising siyang nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, tila ba ninanakawan ng hangin. Ang lamig ng rehas, ang matatalim na tingin ng mga kapwa preso, at ang makakabinging pag-iyak ni Leon bago siya tuluyang bawiin ni Doña Carmen ay patuloy na sumasakal sa kanyang isipan. Upang pakalmahin ang nag-aalborotong damdamin, kinuha niya mula sa ilalim ng unan ang isang maliit na damit na yari sa lana. Ito ang paboritong suotin ng kanyang anak bago ang gabi ng trahedya. Ibininaon niya ang kanyang mukha sa malambot na tela, umiiyak nang walang lumalabas na tinig. Isa siyang inang ninakawan ng kaluluwa na sinusubukang buuin ang sarili gamit ang alaalang, hindi man lang niya pwedeng mayakap. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Rafael sa makipot at madilim na pasilyo, may dalang makapal na brown envelope na naglalaman ng mga mahahalagang dokumento para sa kanilang kaso. Itataas na sana niya ang kanyang kamay upang kumatok sa nakaawang na pinto nang matigilan siya. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang kahinaan ng babaeng inakala niyang purong bato ang puso. Ang tang-inginig ng balikat ni Serrana at ang kanyang mga pigil na hikbi ay tila mga karayom na direktang tumutusok sa dibdib ng abogado. Sa buong buhay niya, sanay siyang gumamit ng mga taong wasak para sa sarili niyang layunin. Ngunit sa pagkakataong ito, isang hindi pamilyar na bigat ang pumigil sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang kamay.
Sa halip na pumasok at gambalain ang pagdadalamhati ng isang ina, tahimik niyang ipinatong ang kanyang mamahaling itim na coat sa ibabaw ng isang lumang silya sa tapat ng pinto. Ipinatong doon ang envelope at maingat na umalis nang walang naiwang bakas. Pagsakay niya sa kanyang kotse sa madilim na kalsada, kumuha siya ng isang sigarilyo at inilapit ang apoy ng kanyang lighter. Subalit labis na nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi niya maitapat ang apoy sa sigarilyo dahil ang imahe ng nagdurugong puso ni Serrana ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, binubulabog ang yelong bumabalot sa kanyang pagkatao. Mula sa nanggininig na kamay sa madilim na kalsada, isang pares ng matatag at pinuang galaw na mga kamay ang nagbubuhos ng maitim na likido sa isang mamahaling tasa sa loob ng marangyang mansyon ng mga Del Rosario. Inilapag ni Doña Carmen ang inumin sa harap ni Teresa na nakaupo sa sopa habang marahang hinihimas ang kanyang lumalaking tiyan. Drink this, Teresa. Bilang ina ng magiging tagapagmana ng mga Del Rosario, kailangan mong alagaan ang kalusugan mo. Malambing, ngunit may mariing utos ang tono ng matanda. Tiningnan ni Teresa ang maitim at mapait na sabaw na galing sa hindi kilalang halamang ugat. Ayaw man niya, wala siyang lakas ng loob na suwayin ang kinatatakutang ginang. Nilagok niya ito habang pilit na kinukubli ang pangiwi ng kanyang muka dahil sa hindi kanais-nais na lasa. Tinitigan siya ni Doña Carmen ng may malalim na ngiti, isang ngiting nagtatago ng panlilinlang. Ano nga ba talaga ang inihahalong gamot ng matanda sa inumin ng babaeng sumira sa buhay ng kanyang manugang? Pagsapit ng bukang liwayway, dahan-dahang binuksan ni Serrana ang kanyang pinto. Bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng panlalaking pabango na nagmumula sa isang itim na coat na nakasampay sa upuan, kasama ang envelope. Pinadaanan niya ng mga daliri ang makinis na tela ng damit. Para sa isang taong sanay na laging iniiwan at sinasaktan sa tuwing siya ay lumuluha, ang simpleng kilos ng pag-iwan ng damit upang iparamdam na hindi siya nag-iisa ay nagbigay ng kakatuwang init sa kanyang nanlalamig na sistema. Kinuha niya ang envelope at maingat na binuklat ang mga papeles sa loob. Isa itong kopya ng mga patagong transaksyon ni Doña Carmen na pinahirapan pang hukayin ni Rafael mula sa mga tagong tanggapan ng bangko. Habang binabasa ang mga pahina, nanlaki ang mga mata ni Serrana sa isang dokumento ng paglipat ng ari-arian. Ang pangalan ng benepisyaryo na nagmamay-ari ng halos kalahati ng yaman ng mga Del Rosario ay hindi si Armando o kahit sinong kamag-anak. Nakapangalan ang lahat sa isang misteryosong kumpanya na hindi niya kailanman narinig sa buong pananatili niya sa mansyon. Nakatitig siya sa huling linya ng dokumento, kung saan nakalimbag ang pangalan na magiging susi sa pagbagsak ng kaharian ng kanyang biyanan. Sol Naciente. Sa isang tahimik na sulok ng karinderya, nakaupo si Serrana sa harap ni Rafael. Ang mga kopya ng dokumento tungkol sa misteryosong kumpanyang Sol Naciente ay nakalatag sa mesa. Ngunit hindi yon ang pangunahing sandatang nais gamitin ng babae sa ngayon. Tinitigan niya ang abogado ng may buong kasiguraduhan. Hindi niya kakalabanin si Doña Carmen sa loob ng korte kung saan bayad ng matanda ang mga wes at bawat pulis. Gagamitin niya ang sariling lason ng pamilya Del Rosario, ang inggit at kasakiman. Tumango si Rafael nang walang pag-aalinlangan, ibinibigay ang kanyang suporta nang hindi na nagtatanong pa. Handa siyang maging instrumento sa anumang laro na nais nitong simulan. Kinabukasan, isang mamahaling kahon mula sa isang kilalang brand ng bag ang dumating sa mansyon ng mga Del Rosario na kapangalan kay Lourdes. Punit na punit ang kasiyahan sa mukha ng dalaga nang buksan niya ang kahon, ngunit agad itong napalitan ng nanlilisik na galit nang mabasa niya ang maliit na puting card sa loob. Nakasulat doon gamit ang matikas na letra. A small share from Teresa's secret fund. Enjoy. Tulad ng inaasahan, hindi nag-aksyaya ng panahon si Lourdes. Mabilis siyang bumaba sa malawak na bulwagan, dala ang kahon at ang nag-aapoy na pot sa kanyang mga mata. Naabutan niya si Teresa na nakaupo sa paboritong upuan ni Doña Carmen, prenteng kumakain ng mamahaling tsokolate. How dare you! Hampas lupa ka na nga! Magnanakaw ka pa! Bulyaw ni Lourdes,
buong lakas na ibinabato ang kahon sa paanan ng dating tagapag-alaga. Saan mo kinukuha ang pera para bilhin ang mga ganyang bagay? Sa kaban ng pamilya namin? You're just a maid na nabuntis ng kuya ko. Tumayo si Teresa, hindi magpapatalo. Nakataas ang kanyang kilay habang humahakbang palapit sa hipag punong-puno ng pagmamayabang. Excuse me, Lord. I am the mother of the next Del Rosario heir. Kung may gumagastos man sa akin, pera yan ang asawa ko. Inggit ka lang dahil kahit kailan hindi ka binigyan ng kuya mo ng ganyang kalaking halaga. Nag-init ang palad ni Lourdes. Bago pa man niya mabitawan ang pananakit sa kaharap, isang matalim na boses ang pumigil sa kanila. Dumating si Doña Carmen. Sa halip na pakinggan ang kanyang sariling anak, mabilis na iginawad ng matanda ang isang marahas na sampal sa pisngi ni Lourdes. Natahimik ang buong bulwagan. Hawak ni Lord ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala na ipinagtanggol ng kanyang ina ang babaeng nagpapanggap na reyna ng kanilang bahay dahil lamang sa sanggol sa sinapupunan nito. Ito ang unang malaking bitak sa perpektong pader ng pamilya. Sa loob ng isang nakaparadang sasakyan ilang metro mula sa gate ng mansyon, naririnig ni Serrana at Rafael ang buong alitan sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece. Matagumpay ang kanilang plano. Upang ipagdiwang ang pagkawasak na nagsisimula ng gumapang sa tahanan ng kanyang mga kaaway, marahang idinampi ni Rafael ang kanyang mga daliri sa siko ni Serrana. Ang simpleng pagdikit na yon ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa katawan ng dalaga, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Bumuhos ang malakas na ulan mula sa maitim na kalangitan nang magpasya silang bumaba ng sasakyan sa tapat ng eskinita. Lagbukas ng isang malaking itim na payong si Rafael habang naglalakad sila pauwi sa karinderya, pasimpleng inilipat ng abogado ang kabuuan ng payong sa ibabaw ni Serrana upang matiyak na hindi ito maambunan, hinahayaang mabasa ng malamig na ulan ang kanyang sariling balikat. Napansin niyo ni Serrana, ang init na umakyat sa kanyang pisngi ay hindi niya itinago, isang maliit ngunit makabuluhang pamumula na sumasalamin sa unti-unting pagtitiwala ng kanyang wasak na puso sa isang lalaking handang sumalo ng lamig para sa kanya. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, pasimpleng sumulyap si Rafael sa kanyang cellphone. Isang mensahe ang dumating mula sa taong nagpadala ng pambihirang listening device na ginamit nila kanina. Ang nagpadala ay may codename na walang sinuman sa labas ng underground market ang nakakaalam. Sino ba talaga ang malakas na puwersang nasa likod ng mga hakbang ng abogadong ito? Kinagabihan sa loob ng mansyon, umuwi si Armando na lasing at hindi na makatayo ng tuwid. Sinalubong siya ni Teresa. Masama pa rin ang timpla dahil sa sagupaan nila ni Lord. Inalalayan ng babae ang lalaki patungo sa kanilang kwarto. Ngunit bago pa man niya ito maihiga sa kama, tinitigan siya ni Armando ng may kakaibang lambing sa mga matang pinalabo ng alak. Hinawakan ng lalaki ang pisngi ni Teresa na tila ba may hinahanap na lumang alaala. "Serrana, andito ka lang pala." Bulong ni Armando na may kasamang mapait na lungkot. Hinahanap ang asawang walang awa niyang ipinagtabuyan. Gumuho ang pagmamalaki ni Teresa, napalitan ng matinding puot. Kinuha niya ang mamahaling basong kristal na nakapatong sa maliit na mesa at buong lakas na ibinatuyon sa pader. Ang matinding pagkabasag ng salamin ay nag-iwan ng matatalim na piraso na malakas na nagliparan sa bawat sulok ng tahimik na kwarto. Lumuhod si Doña Carmen sa loob ng maliit at madilim na kumpisalan. May hawak siyang rosaryo, ngunit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay walang bahid ng pagsisisi. Gamit ang kanyang mapanlinlang at malumanay na boses, pilit niyang nilalason ang isipan ng bagong pare. "Father, alam ng Diyos ang dalisay kong hangarin." Mapagpanggap na wika ng matanda, iginigiit ang kanyang kabanalan. "Ang paglipat ng titulo ng lupa ng ampunan sa pangalan ng aming kumpanya ay para rin sa kapakanan ng mga ulila. Wala silang kakayahang palagiin ang lupang yon. Ako ang gagawa ng paraan upang masiguro ang kanilang kinabukasan. It is a sacrifice I am willing to make for the Lord." Habang abala sa paghabi ng kasinungalingan ng matanda,
Sa kabilang bahagi ng lumang simbahan ay tahimik na naglalakad si Serana. Nakabalot ang kanyang ulo at balikat ng isang mahabang itim na belo, itinatago ang kanyang muka. Pumasok siya sa pribadong silid ng sacristy kung saan madalas tumambay si Father Mateo noon. Hawak niya ang lumang kwaderno ng yumaong pare. Ang mga misteryosang numero pala ay hindi petsa, kundi kombinasyon ng isang maliit na kahadeyero na matagal nang nakatago sa likod ng isang malaking imahe ng mahal na Birhang Maria. Pinihit niya ang mga numero, bumukas ang malamig na bakal. Sa loob nito ay hindi pera o alahas, kundi isang makapal na brown folder. Mabilis na binuklat ni Serana ang mga pahina. Ito ay ang mga orihinal na medical records ng kanyang anak na si Leon, mga dokumentong sadyang itinago mula sa kanya. Nang mabasa niya ang mga nakasulat, tila piniga ang kanyang puso. Ang kanyang maliit na anghel ay nakaranas ng malalang hika at ilang beses na isinugod sa ospital dahil sa matinding kapabayaan. Walang tamang gamutan, walang pag-aalaga mula kay Teresa. Pinabayaan nila ang kanyang anak habang nagpapakasasa sila sa yaman. Nang makalabas si Serana patungo sa likurang hardin ng simbahan, hindi na niya makontrol ang pag-alon ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Pinipigilan ang isang malakas na sigaw ng pighati na baka umalinga ang sa buong paligid. Naroon si Rafael, tahimik na nag-aabang. Nang makita ng lalaki ang pamumutla at ang luha sa mga mata ng dalaga, mabilis siyang lumapit. Walang pag-aatubiling hinawakan ni Rafael ang magkabilang balikat ni Serana. Tinitigan niya ang mga mata nitong puno ng pangungulila at galit. Nang may isang pumatak na luha mula sa mata ni Serana, dahan-dahang iniangat ni Rafael ang kanyang kamay. Gamit ang kanyang hinlalaki, maingat at banayad niyang pinunasan ng luha sa pisngi ng dalaga. Ang kanyang kilos ay napakagaan at puno ng pag-iingat. Tila ba may hawak siyang isang napakamamahaling porselana na natatakot siyang mabasag sa isang maling galaw. Serana, tumingin ka sa akin. Pakiusap ni Rafael. Ang boses ay puno ng katatagan na nagbibigay ng kakaibang lakas. Kukunin natin si Leon. Pangako ko sa'yo, ibabalik ko siya sa mga bisig mo buhay man ang kapalit. Samantala, sa isang madilim at siksikang sugalan sa ilalim ng syudad, pilit na iniaangat si Armando ng isang matipunong tauhan mula sa kanyang kwelyo. Baon na baon sa utang ang lalaki, talo sa lahat ng pusta. Give me more time! Babayaran ko kayong lahat! Sigaw ni Armando habang nanginginig ang mga binti. Mayaman ang pamilya ko. Nakapangalan kay Mama ang lahat ng ari-arian ng mga Del Rosario. Kukunin ko ang pera niya. Ibinagsak siya ng tauhan sa maruming sahig. Isang lalaking nakasuot ng itim ang lumapit at naghagis ng isang kontrata ng utang sa muka ni Armando. Sa ibabang kanang bahagi ng kontratang iyon, may nakatatak na isang kakaibang logo ng isang itim na araw. Ang disenyong iyon ay saktong-sakto sa hugis ng gintong singsing na palaging suot ni Rafael sa kanyang kanang kamay. Habang naghahanap ng panibagong lakas si Serana sa tulong ni Rafael sa labas ng simbahan, isang tahimik na pagkidlat mula sa lente ng kamera ang nagnakaw ng kanilang imahe mula sa malayo. Isang anino ang nagmamadaling umalis matapos makuha ang ebidensya ng kanilang pagkikita. Sa loob ng malawak at malamig na mansyon ng mga Del Rosario, prenteng nakaupo si Doña Carmen habang humihigop ng tsa. Ang malalim na katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng isang matinis na pag-awit ng mensahe mula sa kanyang mamahaling telepono. Tinitigan ni Doña Carmen ang larawan sa screen ng kanyang mamahaling telepon, na isang malamig at mapang-utyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang figura ni Serana at Rafael sa labas ng simbahan. Ang nais lamang niya ay tapakan ng babaeng yon hanggang sa hindi na ito makabangon. Ngunit mukhang may nakita itong bagong pader na masasandalan. Inilapit niya ang tilpon sa kanyang tainga at nagsalita ng walang anumang pag-aalinlangan. Turuan niyo ng leksyon ang basurang yan. Ipaalala niyo kung saan ang tamang lugar niya. Malumanay ngunit nakakamatay na utos ng matanda sa kabilang linya. Nang hapong iyon, abala si Serana at si Tita Flor sa pagpupunas ng mga mesa sa karinderya.
Ang tahimik nilang pagtatrabaho ay biglang nagulo nang pumasok ang 5 lalaking may maitim na muka at may hawak na matitigas na pamalo. Walang sabi-sabing pinagtatapon ng mga ito ang mga kaldero at upuan. Ang pagbagsak ng mga kagamitan at ang paggawasak ng mga kahoy na mesa ay lumika ng matinding kaguluhan na nagpatili kay Tita Flor sa pakot. Bago pa man makalapit ang isang lalaki upang saktan si Serrana, isang mabilis na bulto ang pumagitna. Sinalo ni Rafael ang isang malakas na hampas ng matigas na kahoy gamit ang kanyang sariling likod. Ikinulong niya si Serrana sa kanyang mga bisig, ginagamit ang sariling katawan bilang kalasag upang hindi ito masugatan. Nanghina ang mga tuhod ni Serrana dahil sa gulat. Ngunit ang pamilyar na amoy ng pabango at ang matibay na dibdib na nagpoprotek sa kanya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Tumingala si Rafael. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding galit habang hinaharap ang mga kalalakihan. Subukan niyong ituloy yan. At sisiguraduhin kong hindi na kayo masisikatan ng araw. Matalim at mababang banta ni Rafael, ang kanyang boses ay nagdadala ng awtoridad mula sa pinakamadilim na bahagi ng lipunan. Subukan niyo ang abogado ng Sol Naciente. Ang pagbanggit sa kinatatakotang pangalan ng Underground Syndicate ay nagdulot ng pang-ininig sa mga kamay ng mga lalaki. Mabilis silang umatras patungo sa pinto. Ngunit bago tuluyang makalabas, isang mahinang bulong ang nakawala mula sa bibig ng lider ng grupo. Isang bulong na sadyang nahagip ng pandinig ni Serrana. Utos ito ng senyora, pero pera ng batang amo ang ginamit na pambayad. Kinagabihan, sa loob ng maliit at tahimik na silid sa likod ng karinderya, maingat na nililinis ni Serrana ang mga pasa sa likod at balikat ni Rafael. Ang malabong ilaw ng bumbilya ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanilang balat. Napakalapit ng kanilang mga mukha, sapat upang maramdaman nila ang pag-alon ng paghinga ng isa't isa. Ang bawat dampi ng bulak na may gamot sa balat ng lalaki ay isang tahimik na lengguwahe ng pasasalamat at pag-aalaga. Nang madiina ni Serrana, ang isang malaking pasa, napangiwi si Rafael at huminga ng malalim dahil sa matinding hapdi. Automatikong yumuko si Serrana, gamit ang kanyang mga labi, marahan niyang hinihipan ang sugat, umaasang mababawasan ang sakit na nararamdaman nito. Ito ang eksaktong ginagawa niya tuwing nadadapa ang kanyang maliit na si Leon. Ang banayad na ihip ng hangin mula sa kanyang labi at ang labis na pag-iingat sa kanyang mga mata ay nagpatigas sa mundo ni Rafael. Ang matigas na puso ng abogado ay mabilis na tumibok, nabasag ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at pinigilan ang kamay ni Serrana. Tinitigan niya ang mga mata ng babaeng, minsang inakala niyang gagawin lamang niyang pain. Serrana, panimula ni Rafael, ang boses ay basag dahil sa halo-halong emosyon. Nung una kong lumapit sa iyo may maitim akong balak. Gusto kitang gamitin para sirain ang pamilya na kumuha ng lahat sa akin. Pero ngayon mas gugustuhin ko pang mawalan ng buhay kaysa makita kang nasasaktan muli. Hindi na ikaw ang laban ko. Ikaw na ang pinoprotektahan ko. Ang pag-amin na yon ay nag-iwan ng matinding init sa dibdib ni Serrana. Walang paghuhusga. Tanging isang purong pagtitiwala ang namuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang parehong sinugatan ng nakaraan. Habang tahimik na naghihilom ang dalawang puso sa isang maliit na kwarto, isang maitim na lihim naman ang unti-unting nabubuksan sa loob ng mansyon ng mga Del Rosario. Gamit ang isang maliit na flashlight, tahimik na pumasok si Teresa sa pribadong silid-aklatan ni Doña Carmen habang tulog ang lahat. Matagal na siyang nagdududa sa mga kinikilos ng matanda. Binuksan niya ang pinakatagong drawer sa ilalim ng mamahaling mesa. May isang selyadong dokumento dun na naglalaman ng opisyal na huling habili ng Ginan. Binasa niya ang mga nakasulat at kasabay ng pag-intindi niya sa bawat salita ay ang mabilis na paglaki ng kanyang mga mata na nag-aapoy sa gitna ng madilim na silid. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang inilalatag ang mga pahina ng lihim na testamento sa ibabaw ng malapad na kama nila ni Armando. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong takot at matinding galit. Nang pumasok si Armando sa kwarto,
Agad nitong hinablot ang braso ng lalaki at itinulak ito palapit sa mga dokumento. Basahin mo iyan, Armando. Basahin mo kung gaano ka kahalaga sa sarili mong ina. Matinis at puno ng lason na sumbat ni Teresa, ang kanyang daliri ay mariing nakaturo sa huling pahinya. Lahat ng ari-arian, lahat ng pera ng mga Del Rosario, ibibigay niya sa isang peking foundation. Walang matitira para sa'yo, at lalong walang matitira para sa magiging anak natin. Kumunot ang noni Armando habang binabasa ang mga legal na salitang nagpapatunay na tuluyan na siyang inalisan ng karapatan sa yaman ng pamilya. Ang pagkalasing niya mula kagabi ay biglang nawala, napalitan ng isang mapangwasak na pot. Bumaba si Armando patungo sa malawak na hapagkainan kung saan tahimik na kumakain ng hapunan si Doña Carmen. Walang anumang paggalang na hinampas ni Armando ang makapal na dokumento sa ibabaw ng mamahaling mesa, nagpabagsak sa ilang mga basong kristal at nagpatalsik ng alak sa malinis na mantel. Ano ito, ma? Ginagawa mo ba akong tanga? Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Armando sa buong bulwagan, namumula ang kanyang leeg at mukha. Ako ang nag-iisang anak mo. Ako ang tagapagmana, tapos ibibigay mo ang lahat sa isang foundation na hindi ko man lang alam kung saan nanggaling? Hindi natinag si Doña Carmen. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang labi gamit ang isang puting serbilyet, tabago binalingan ng nakakamatay na tingin ang kanyang anak. Ang kalmado nitong anyo ay mas nakakatakot kaysa sa sumisigaw na galit. Bobo ka! Malamig ngunit matalim na sagot ni Doña Carmen, ang bawat salita ay parang kutsilyong pumuputol sa pagkatao ni Armando. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Kung ibibigay ko sa iyo ang pera, mauubos lang yan sa mga walang kwentang sugal at sa mga babaeng binabayaran mo. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng isinasakripisyo ko ay para protektahan ang pangalan ng mga Del Rosario mula sa sarili mong katangahan. Ang sagupaan ng mag-ina ay nag-iwan ng lamat na hindi na muling mabubuo. Ang perpektong pamilyang ibinenta nila sa publiko ay nagsisimula ng mabulok mula sa loob. Kinabukasan, sa isang maliit na karinderya sa kabilang dulo ng syudad, tahimik na naghihiwa ng mga gulay si Serrana. Isang binatilyong nagde-deliver ng inuming tubig ang dumating, pawisan at tuwang-tuwang nagkukwento kay Tita Flor tungkol sa kaguluhang nasaksihan nito nang maghatid ng tubig sa mansyon ng mga Del Rosario. Nakinig si Serrana ng walang anumang ekspresyon sa mukha, ngunit sa kanyang kalooban, may isang mapait ng ngiti ng tagumpay. Ang lason ng pagdududa na itinanim nila ni Rafael ay ganap ng namumunga. Ang mga asong ulol ay nagkakagata na sa iisang buto. Sa isang sulok ng karinderya, nakaupo si Rafael habang seryosong nag-aayos ng mga dokumentong isisiwalat nila sa paparating na malaking salusalo ng mga Del Rosario para sa kanilang 30 taong anibersaryo. Bago pa man makaalis ang abogado, tahimik na lumapit si Tita Flor. May bitbit itong isang malinis na lalagyan ng pagkain na puno ng pinakamasarap na parte ng nilagang baka. Heto, iho, iuwi mo. Alam kong nagpupuyat kagabi-gabi para tulungan ang pamangkin ko. Nakangiting wika ni Tita Flor, isang simpleng kilos na nag-uumapaw sa sinseridad. Natigilan si Rafael. Buong buhay niya, walang sinuman ang nag-alala kung kumain na ba siya o kung pagod na siya mula sa trabaho. Sanay siyang mag-isa, sanay na walang nagmamalasakit. Kinuha niya ang lalagyan at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ina, nakaramdam siya ng tunay na init ng isang pamilya. Tumingin siya kay Serrana na tahimik ding nakamasid sa kanya at sa pamamagitan ng kanilang mga mata, nagpalitan sila ng libu-libong salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Subalit, habang unti-unting nakakahanap ng kapayapaan ang panig ni Serrana, isang panibagong panganib ang namumuo sa loob ng mansyon. Hating gabi na, at sa loob ng madilim na banyo, naglalakad ng pabalik-balik si Teresa. May hawak siyang isang maliit at lumang telepono na hindi niya ginagamit sa araw-araw. Mahina, ngunit nagmamadali ang kanyang pagsasalita sa kabilang linya. Kailangan na nating kumilos ng mas maaga.
Nalaman kong walang ipapamana ang matanda kay Armando. Gumawa ka na ng paraan para makatakas tayo pagkatapos ng formal na pagpapakilala sa akin sa anibersaryo. Bulong ni Teresa, patuloy na lumingalinga sa pinto upang makasigurong walang nakikinig. Sino ang misteryosong lalaking kausap ng palalong tagapag-alaga? Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Serrana mula sa isang numero na pag-aari ng isang lumang kasambahay na palihim na naawa sa kanya noon. Nang mabasa ni Serrana ang nilalaman, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Namutla siya at ang kanyang buong katawan ay nilamig ng husto. Ang mensahe ay naglalaman ng isang nakapanlulumong balita. Ikulong daw ni Teresa si Leon sa isang madilim at maalikabok na bodega dahil ibinintang nito sa bata ang basag na mamahaling plorera kagabi. Ang hangin sa paligid ni Serrana ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang tahimik na paghikbi ng isang inosenteng bata ay tila tumatagos mula sa malalayang pader ng mansyon, direktang bumaon sa nagdurugong kaluluwa ng isang ina. Ang bawat hakbang ni Serrana sa makintab na pasilyo ng VIP clinic ay kalkulado at maingat. Nakasuot siya ng asul na uniforme ng isang janitress, ang kalahati ng kanyang muka ay natatakpan ng surgical mask at maingat niyang itinutulak ang isang cleaning cart. Sa tulong ng mga koneksyon ni Rafael, nalaman nilang dito lihim na nagpapasuri si Teresa. Gamit ang isang patagong nakuhang sample ng dugo mula sa labi ng baso ng tagapag-alaga at ng lalaking palagi nitong kausap sa telepo, ipinagawa nila ang pinakamahalagang pagsusuri. Pumasok si Serrana sa opisina ng doktor nang walang nakakapansin. Mula sa ibabaw ng mesa, mabilis niyang kinuha ang isang selyadong brown envelope at isiniksik yon sa loob ng kanyang damit bago tahimik na lumabas. Sa loob ng nakaparadang sasakyan ni Rafael sa silong ng isang malaking puno, nanginginig ang mga daliri ni Serrana habang pinupunit ang gilid ng envelope. Kinuha niya ang papel. Pinasadahan ng kanyang mga mata ang mga medical na terminolohiya hanggang sa umabot siya sa pinakaibaba kung saan nakasulat ang pinal na konklusyon. 0%. Walang anumang kaugnayan ang dugong na nananalaytay sa sinapupunan ni Teresa sa pamilya del Rosario. Ang bata ay hindi kay Armando. Ito ay bunga ng panlilinlang nila ng personal na super ng mansyon, ang lalaking pilit na gumagawa ng paraan upang makatakas sila. Ang bigat ng natuklasang katotohanan ay nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Serrana. Ang kanyang paghinga ay bumilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pananabik na hawak na niya ang sandatang wawasak sa mga taong umapak sa kanyang pagkatao. Napansin ni Rafael ang panginginig ng mga balikat ng dalaga. Hindi siya nagsalita. Sa halip na magtanong, dahan-dahan niyang inabot ang mga nanginginig at nanglalamig na kamay ni Serrana at buong-buo itong kinulong sa loob ng kanyang malapad at maiinit na palad. Ang tahimik na kilos na yon ay nagpabagal sa mabilis na pagtibok ng puso ni Serrana. Sa pagitan ng kanilang nagkalapit na mga kamay ay ang isang hindi matitinag na suporta. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Serrana. Ang inosenteng kalapati ay tuluyan ng namatay. Ang reynang handang sumunog sa kaharian ng mga sinungaling ay opisyal ng nagising. Ang laro ng pagbawi sa kanyang anak ay pumasok na sa pinakamapanganib na yugto. Abang hinahawakan ni Serrana ang katibayan ng panloloko, sa loob naman ng mansyon ay nakatayo si Armando sa harap ng isang bagong gawang kwarto para sa sanggol. Nakangiti siya habang pinagmamasdan ang mga mamahaling laruan. Sa kanyang makasariling isipan, ang batang ito ang kanyang magiging alas. Naniniwala siyang sa sandaling isilang ang sanggol, mapipilitan ang kanyang inang si Doña Carmen na ibalik sa kanya ang lahat ng karapatan sa yaman ng mga Del Rosario. Hindi niya alam na ang pinapang-arap niyang tagapagmana ay ang mismong patalim na tatapos sa kanyang kahibangan. Kinahaponan, matapos ihatid ni Rafael, si Serrana pabalik sa karinderya ni Tita Flor, nag-iwan ang abogado ng isang mahalagang impormasyon na nakuha ng kanyang mga tauhan.
Napag-alaman nilang bumili si Doña Carmen ng isang one-way ticket patungong Amerika na gagamitin 2 araw pagkatapos ng kanilang malaking anibersaryo. Ngunit ang pangalan sa ticket ay hindi sa matanda. Sino ang pinaplano ni Doña Carmen na ipatapon sa ibang bansa ng walang balikan? Bago pa man mapag-isipan ni Serrana ang kahulugan ng impormasyong iyon, isang mahaba at marang yang sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng kanilang maliit na karinderya. Bumaba ang isang driver at mabilis na pinagbuksan ng pinto ang sakay nito. Bumaba si Doña Carmen, suot ang isang mamahaling Filipiniana na sumasalamin sa kanyang mataas na antas sa lipunan. Ang kanyang pagdating sa isang marumi at masikip na eskinita ay tila isang reyna na bumababa sa kuta ng mga alipin. Matuwid ang kanyang likod habang humahakbang papasok. Pinunasan muna ng kanyang tauhan ang isang lumang upuang kahoy bago siya umupo sa tapat mismo ni Serrana. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon ng paghihirap, luha at pangungulila, nagkaharap muli ang galawang babae. Walang nagsasalita. Ang hangin ay naging mabigat at nakakasakal. Ang tanging bumasag sa katahimikan ay ang banayad na pagdampi ng mamahaling abaniko ni Doña Carmen sa ibabaw ng mumurahing kahoy na mesa. Isang ritmong tila nagbibilang ng oras bago ang isang malaking pasabog. Tiningnan nang mabuti ni Doña Carmen ang kabuuan ng maliit na karinderya bago ibinaling ang matalim niya'y paningin kay Serrana. May halong pandidiri ang pagkunot ng kanyang no. Tila ba ang mismong hangin sa lugar na iyon ay nakakadumig lang. Hapin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang makapal na brown envelope na halatang punong-puno ng pera. Ibinagsak niya yon sa ibabaw ng kahoy na mesa. Tanggapin mo iyan at lumayo ka na sa Maynila. Malamig at naguutos na wika ng matanda habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang abanikong bordado. Our 30th anniversary is approaching, Serrana. Hindi ko hahayaang sirain ng isang ex-convict ang perpektong imahe ng mga Del Rosario. Matuto kang lumugar. Alam mong hindi mo kami kayang kalabanin? Nanatiling kalmado si Serrana. Walang bakas ng takot o pagkaawa sa sarili sa kanyang mga mata, isang bagay na lubos na ikinabigla ng kanyang biyenan. Sa halip na sagutin ang pera, kinuha niya ang maruming basahan na ginagamit niya sa paglilinis ng mga mesa. Isinawsaw niya ito sa isang maliit na balde ng maruming tubig sa kanyang paanan. Sa isang mabilis ngunit sinadyang galaw, inihagis niya ang basang-basang basahan sa mismong lamesa na nagdulot ng malakas na pagtalsik ng maitim na tubig. Ang maruming likido ay mabilis na dumapo at sumira sa puti at mamahaling tilang pinya ng damit ni Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Napatayo siya nang wala sa oras, nang inginig ang mga labis sa pagkainsulto, habang tinitingnan ang mansa sa kanyang kasuotan. "Keep your money, Doña Carmen." Malumanay ngunit puno ng yelong sagot ni Serrana habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng matanda. "Itago mo yan. Baka kulangin pa ang halagang yan pambili ng kabaong para sa danggal ng pamilya mga unti-unti nang nabubulok." Wala nang nagawa si Doña Carmen, kundi ang mabilis na tali, kura ng babaeng inakala niyang madaling takutin. Ang kanyang mararahas na hakbang palabas ng karinderya ay nag-iwan ng bakas ng isang reynang unti-unting nawawala ng kontrol sa kanyang kaharian. Samantala, sa loob ng isang malawak at modernong opisina sa sentro ng pananalapi ng Makati, abala si Rafael sa pagpirma ng mga huling dokumento. Sa harap niya ay nakaupo ang 3 sa pinakamagagaling na abogado ng syudad. Wala na ang mga anino ng underground syndicate na dating niyang ginagamit bilang pananggalang. Inilabas niya ang lahat ng ebidensya laban kay Doña Carmen, ang mga peking titulo, ang pagnanakaw sa pondo ng ampunan at ang malawakang pandaraya sa buwis. Ginagamit niya ang kanyang opisyal na pangalan upang tumayo bilang legal na protektor ni Serrana. Tinalikuran na niya ang pagiging isang lihim na halimaw ng gabi. Ngayon, isa na siyang matibay na kalasag na handang humarap sa liwanag upang protektahan ang kaisang-isang babaeng, nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Nang sumapit ang hapon, bumalik si Rafael sa karinderya, dala ang isang malaking puting kahon. Ipinatong niya ito sa kama ni Serrana at tahimik na nagpaalam upang maghintay sa labas. Nang buksan yun ni Serrana, tumambad sa kanya ang isang napakagandang puting bestida.
Ang disenyo nito ay simple, ngunit nag-uumapaw sa paninindigan at kapangyarihan, isang perpektong kasuotan para sa isang inang babangon mula sa abo. Habang nakaupo si Serrana sa harap ng isang maliit at basag na salamin, lumapit si Tita Flor. Sa tulo ng isang lumang suklay, dahan-dahang inayos ng matanda ang mahaba at itim na buhok ng dalaga. Walang salitang namagitan hanggang sa ilabas ni Tita Flor ang isang maliit na bulaklak ng sampagwita na pinitas niya mula sa kanilang munting bakuran. Maingat niya itong isiningit sa gilid ng tainga ni Serrana. Ang dalisay na puti ng bulaklak at ang halimuyak nito ay nagbigay ng kapanatagan sa nag-aalab na puso ni Serrana. Kahit anong putik ang ibato nila sa iyo, anak, hindi nila kailanman kayang dungisan ang tunay na mabuti. Bulong ni Tita Flor habang hinahaplos ang balikat ng pamangkin. Ang mga luhang namuo sa mata ni Serrana ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at tapang. Habang naghahanda ang lahat para sa gabi ng pagtutuos sa isang liblib na paradahan sa likod ng malaking mansyon, pasimpleng inabot ni Armando ang isang makapal na envelope na puno ng salapi sa isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero. Siguruhin mong malinis ang trabaho bago matapos ang party. Wala nang makakapigil sa akin na kunin ang pera ni Mama. Mariing utos ni Armando habang paling-alinga sa paligid, hindi alam na ang paghuhukay niya ng sariling libing ay mabilis na nag-uumpisa. Pagsapit ng gabi, ang malawak na bulwagan ng isang tanyag na hotel ay nagningning sa labis na karangyaan. Ang anibersaryo ng mga Del Rosario ay dinaluhan ng mga pinakakilalang politiko at negosyante sa bansa. Ang marangyang tugtugin mula sa orkestra ay sumasabay sa mga yuwad ng ngiti ng mga bisita. Ngunit sa itaas, sa isang madilim na balkonahe na nakadungaw sa bulwagan, nakatayo ang maliit na si Leon. Hawak ng mahigpit ng isang tauhan ang braso ng bata. Ang mga mata ni Leon ay puno ng matinding takot at pagkalito habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa ibaba. Kasabay ng panghinginig ng kanyang maliliit na balikat, ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga mamamahayag sa ibaba ay mabilis na nagbigay buhay at liwanag sa entablado ng mga kasinungalingan. Ang malawak na bulwagan ng Grand Hotel ay nagiliwanag dahil sa libu-libong kristal na nakasabit sa kisame, na nagbibigay ng pambihirang kinang sa mga naglalakihang palamuti at naggagandahang kasuotan ng mga panauhin. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa gilid ng pulang karpet, ang kanilang mga kamera ay naglalabas ng magkakasunod na matitinding liwanag na waring kumukuha ng bawat anggulo ng perpektong buhay ng mga Del Rosario. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang kanyang ngiti ay perpektong hinubog ng taon ng pagpapanggap. Hawak niya ang mikropono habang malambing na nagsasalita sa harap ng lipunan. The Del Rosario family is built on faith, integrity, and absolute loyalty. Mapagmataas na pahayag ng matanda na sinundan ng banay, yad na palakpakan ng mga panauhin. Sa ibaba ng entablado, naglalakad sina Armando at Teresa na parang hari at reyna ng gabi. Nakakapit ang babae sa braso ng lalaki habang ipinagmamalaki nitong hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Ang mga bisita ay nagbubulungan ng mga papuri sa bagong mag-asawa, hindi alam ang nabubulok na pundasyon na tinatapakan ng mga ito. Ngunit ang wad na kapayapaan ay biglang nabasag. Bumukas ng maluwang ang dalawang higanteng pintuang yari sa matigas na kahoy sa dulo ng bulwagan. Ang mabigat at sabay-sabay na hakbang ng dalawang tao ay nagpatigil sa musika ng orkestra. Nawala ang mga ngiti. Ang atensyon ng lahat ay mabilis na lumipat sa pintuan. Pumasok si Serrana. Ang kanyang puting bestida ay umaalon sa bawat hakbang, ang mukha niya ay walang bahid ng alinlangan, at ang puting sampagwita sa kanyang tainga ay nanatiling dalisay. Sa tabi niya ay si Rafael, nakasuot ng itim na suit, ang tindig ay nagbibigay ng matinding banta sa sinumang susubok na humarang sa kanilang daan. Nanginig ang mga labi ni Lourdes sa galit nang makita ang dating hipag. Tumawid siya sa gitna ng bulwagan at pagalit na itinuro ang dalaga. "Security! Anong ginagawa ng ex-convict na yan dito?"
Palabasin niyo siya, baka may manakaw na naman. Matinis at eskandalosong utos ni Lord. Mabilis na lumapit ang 5 matipunong gwardiya, ngunit bago pa man sila makadikit kay Serrana, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Inilabas ng abogado ang isang itim na card na may gintong selyo at diretsyong iniharap yon sa pinuno ng mga gwardiya. She is my +1. Kalmado ngunit nag-uutos na wika ni Rafael. At bilang pinakamalaking anonymous shareholder ng Del Rosario Group na may kontrol sa 30% ng kumpanya ninyo, may karapatan ako magdala na kahit sinong bisita sa sarili kong pag-aari. Napaatras ang mga gwardiya. Namutla si Lord at mabilis na bumalik sa tabi ng kanyang ina. Ang buong bulwagan ay binalot ng nakakabining katahimikan. Walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Nang magsimulang humakbang muli si Serrana, papasok sa gitna ng mga nagtitingin ng bisita, pasimpleng umatras si Rafael ng kalahating hakbang. Hindi niya inagaw ang liwanag, hinayaan niyang maging nag-iisang reyna ng gabi si Serrana habang siya ay nananatiling matibay na espada sa likuran nito, isang lalaking handang pumatay nang sinumang magtatangkang saktan ang babaeng kanyang pinuprotektahan. Ang paggalang at lalim ng suportang yon ay nagbigay ng panibagong tapang sa puso ni Serrana. Kumuha si Serrana ng isang baso ng pulang alak mula sa tray ng isang naglalakad na waiter. Dahan-dahan siyang lumapit sa pwesto ni na Doña Carmen, Armando at Teresa. Itinaas niya ang baso ng bahagya at gumuhit ang isang napakalamig na ngiti sa kanyang mga labi. Cheers, Doña Carmen! Wika ni Serrana, bago ibinaling ang matalim niyang paningin kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay direktang tumutok sa umbok ng tiyan ng dating tagapag-alaga, isang tingin na tila tumatagos at nakikita ang maitim na lihim sa loob nito. Sa mga lihim na malapit ng mabunyag, pinagpawisan ng malamig si Teresa. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa braso ni Armando ay nagsimulang manginig. Samantala, sa itaas ng bulwagan, sa isang madilim at maalikabok na silid kung saan nakakulong ang maliit na si Leon, isang anino ang tahimik na nakatayo sa labas ng pinto. Ang estrangero ay mahigpit na nakahawak sa nag-iisang susi na magbubukas ng kwarto. Sino ang taong ito? At ano ang tunay niyang balak sa inosenteng bata habang nagkakagulo ang mga matatanda sa ibaba? Bago pa man makasagot si Doña Carmen sa pambabastos ni Serrana, biglang namatay ang lahat ng malalaking ilaw sa bulwagan. Ang higanting screen sa likod ng entablado ay biglang lumiwanag, ngunit sa halip na ipalabas ang inaasahang video ng kasaysayan ng anibersaryo, naglabas ito ng magulong linya at nakakabinging puting ingay. Isang pamilyar na pagtikhim ang umalingaw-ngaw sa lahat ng speaker sa buong bulwagan, hudyat ng pagsisimula ng isang recording na tuluyang magpapabagsak sa imperyo ng mga Del Rosario. Umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang bulwagan ang galit na tinig ni Armando mula sa mga nakakabit na speaker. Ano ito, ma? Ginagawa mo ba akong tanga? Ako ang nag-iisang anak mo. Ako ang tagapagmana, tapos ibibigay mo ang lahat sa isang foundation na hindi ko man lang alam kung saan nanggaling. Ang kolektibong pagpigil ng hininga ng daan-daang panauhin ay lumikha ng isang nakakabinging katahimikan, bago tuluyang nagwala ang mga mamamahayag. Ang walang tigil na pagliwanag ng mga lente ng kamera ay naguunahang kumuha ng reaksyon. Namutla si Doña Carmen. Nawala ang kanyang pino at mahining anyo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa gilid ng entablado. Pilit na inaagaw ang mga kable sa audio technician upang patigilin ang pag-andar ng recording. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mapanirang salita na lumabas sa bibig ng kanyang sariling anak ay nakaukit na sa isipan ng buong lipunan. Sa gitna ng kalituhan ng mga kaaway, buong giting na humakbang si Serrana paakyat sa mababang hagdan ng entablado. Mula sa kanyang hawak na envelope, kinuha niya ang makapal na bungkos ng mga papel na naglalaman ng opisyal na resulta ng DNA test. Sa isang magaan ngunit mariing kumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang mga papel sa itaas. Ang mga katibayan ng panlilinlang ay dahan-dahang bumagsak tulad ng niebe sa gitna ng siksikang mga panauhin,
isa-isang pinupulot ng mga uhaw na mamamahayag. Pinulot ni Armando ang isa sa mga papel na lumapag malapit sa kanyang paanan. Binasa niya ang mga huling linya. 0% probability. Ang sanggol na nasa sinapupunan ni Teresa, ang pinapang-arap niyang tagapagmana upang mabawi ang yaman ng kanyang ina, ay bunga ng pagtataksil ng sarili niyang tagapag-alaga at ng isang hamak na super. Ang kanyang muka ay pumula sa pinaghalong kahihiyan at karahasan. Walang anumang pag-aalin lang ang dinaluhong ni Armando si Teresa. Buong lakas niyang sinakal ang babaeng nagpanggap na reyna. Niloko mo ako! Puta ka! Sa ibang lalaki ka nagpabuntis! Matinding sigaw ni Armando habang pilit na inaawat ng mga gwardya ang kanyang nanggigil na mga kamay. Ang imahe ng perpektong pamilyang ibinenta nila sa mundo ay tuluyang naging isang malaking basurahan ng iskandalo. Habang nagkakagulo ang mag-asawa, kinuha ni Rafael ang mikropono. Gamit ang kanyang malamig at propesyonal na tinig, isiniwalat niya ang huling sandatang wawasak sa pundasyon ng mga Del Rosario. Ladies and gentlemen, the Del Rosario Empire is bankrupt. Malakas at bungbong pahayag ni Rafael habang ipinapakita ang mga lehitimong dokumento ng bangko. Ginamit ni Doña Carmen ang pondo ng inyong mga donasyon para sa ampunan upang takpan ang kanilang bilyong pisong utang at ilipat sa isang peking kumpanya. Sila ay mga magnanakaw na nagtatago sa likod ng relihiyon at pananalangin. Nagsimulang magunahang lumayo ang mga panauhin na tila nandidiri na madikit sa pamilya. Si Lourdes, na hindi makayanan ang matinding kahihiyan dahil sa pagtutok ng mga kamera sa kanyang umiiyak na mukha, ay nagpa siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, naapakan niya ang dulo ng kanyang mamahaling gown. Bumagsak siya ng padapa sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nabigong saluhin ang kanyang sarili. Nag-iiwan sa kanya sa isang nakakaawang posisyon habang kinukuhanan ng litra, ng mga taong dati ay sumasamba sa kanya. Sa gitna ng entablado, napakapit si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Habol niya ang kanyang hininga habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan siyang mapaluhod. Ang imperyong binuo niya ng ilang dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Lahat ng ito ay para sa pamilya. Hirap at nagmamakaawang sigaw ng matanda. Pilit na iginigiit ang kanyang wad na kabutihan sa mRNA taong nakatalikod na sa kanya. Lumapit si Serrana at tumayo sa harap ng nakaluhod na matanda. Tinitigan niya ito ng may pinaghalong awa at matinding pot. Ang pamilya ay hindi ginagawang bilangguan, Doña Carmen. Malamig na tugon ni Serrana, tuluyang pinapatay ang huling pag-asa ng kanyang biyenan. At ang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging proteksyon. Mula sa pangunahing pinto, pumasok ang mga unipormadong pulis na dala ni Rafael. Walang pasubali nilang pinusasan si Armando para sa kasong panloloko at panunuhol, kasama si Teresa na walang humpay sa pag-iyak habang sa pilitang inilalayo. Ang mga taong minsang walang awang umapak kay Serrana ay isa-isang kinaladkad palabas, pinapanood ng mga matang mapanghusga ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng matamis na tagumpay at ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, hindi ngumiti si Serrana. Walang puwang sa kanyang puso ang kaligayahan sa pagkasira ng iba. Hindi niya pinansin ang pagluhod ni Doña Carmen o ang pag-iyak ni Armando. Ang kanyang nag-aalalang mga mata ay mabilis na nag-scan sa buong paligid, umaakyat sa ikalawang palapad. Ang balkona kung saan niya huli nakita si Leon bago magsimula ang kaguluhan ay walang tao. Nawawala ang kanyang anak. Isang matinding kaba ang mabilis na sumakal sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makasigaw upang tawagin si Rafael, isang pamilyar at nakakapanindig balaibong iyak ng bata ang umalingaw-gaw mula sa labas, sa direksyon ng bodega sa likod ng hotel, kung saan nagtago ang super ni Teresa matapos gawin ang utos ng kanyang babae. Kasabay ng pag-iyak na iyon, isang mainit na hangin ang pumasok mula sa mga nakabukas na bintana ng bulwagan. Ang masangsang na amoy ng nasusunog na tela ay mabilis na kumalat sa hangin, hudyat ng panibagong impyerno na susubok sa katatagan ng isang ina.
Walang pag-aalil ang pinunik ni Serrana ang laylayan ng kanyang mahaba at puting bestida. Binabaliwala ang pagkasira ng mamahaling tela upang hindi ito makasagabal sa kanyang pagtakbo. Hindi niya inalintana ang mga gwardiyang pilit na humaharang sa kanyang daanan. Ang tanging naririnig niya ay ang umiiyak na tinig ng kanyang anak. Tumakbo siya palabas ng bulwagan patungo sa lumang bodega ng hotel, kung saan nagmumula ang maitim na usok at ang malupit na init ng apoy na sadyang sinindihan ng topper ni Teresa. Bago pa man siya tuluyang sumugod sa nag-aapoy na pinto, isang malamig at basang tela ang mabilis na bumalot sa kanyang balikat. Hinabol siya ni Rafael. Ginamit ng lalaki ang kanyang mamahaling itim na coat na mabilis niyang binasa mula sa isang malaking lalagyan ng tubig ng mga serbidor. Ginawa niya itong kalasag nilang dalawa laban sa nag-aalab na paligid. Sabay nilang sinuwong ang nagbabagang impyerno, pinapatnubayan ng pag-ibig at determinasyon. Ang makapal na usok ay halos bumulag sa kanila sa loob. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng isang makapal na mesang kahoy, nakita ni Serrana ang isang maliit na bultong nakapulupot at nanginginig. Si Leon. Ang bata ay labis na natatakot, walang humpay sa pag-ubo, at nanlalaki ang mga mata na hindi makilala ang babaeng pilit na umaabot sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Lumuhod si Serrana, hindi iniinda ang nakakapasong sahig at ang nag-aalab na paligid. Dahan-dahan siyang lumapit upang hindi mas lalong matakot ang bata. Sa gitna ng apoy, sinimulan niyang awitin ng isang pamilyar at malambing na oyayi, ang mismong kanta na palagi niyang ibinubulong nung inaalo niya ito sa pagtulog. Sa pagkarinig ng malambing at nag-iisang tinig na iyon, natigilan ang bata. Nawala ang takot sa kanyang mga mata, pinalitan ng isang matinding pangumulila. "Mama?" Umiiyak na tawag ni Leon habang mabilis na inihagis ang kanyang sarili patungo sa mga bisig ng kanyang ina, yumayakap ng napakahigpit sa leeg ni Serrana. Ngunit bago sila makatayo upang tumakas, ang paghina ng bubungan dahil sa matinding apoy ay nagpabagsak sa isang nagbabagang haligi na yare sa matigas na kahoy. Walang inaksayang sandaigdig, mabilis na inihagis ni Rafael ang kanyang sariling katawan sa harap ng mag-ina. Ginamit niya ang kanyang sariling balikat at likod upang saluhin ang mabigat at nag-aapoy na kahoy. Umigting ang panga ng lalaki, namumutla sa matinding kirot, ngunit hindi siya umatras kahit isang pulgada. Lumika siya ng ligtas na daan. "Lumabas na kayo, Serrana!" Mariin at nagmamakaawang utos ni Rafael. Ang boses ay puno ng panginginig, ngunit nananatiling matatag para sa kanila. Nang makalabas sila at makarating sa ligtas na damuhan ng hotel, napaluhod si Serrana habang yakap-yakap ng buong higpit ang kanyang anak. Sa gitna ng kaguluhan, ang maliliit at nanginginig na mga daliri ni Leon ay mahigpit na kumapit sa murang kwintas na suot ni Serrana. Para sa bata, ang kwintas na yon ang naging angkla niya sa gitna ng unos. Ang tagpong ito ay isang tahimik na patunay na ang tunay na yaman ay hindi ang mga nagtataasang gusali, kundi ang mainit na yakap ng isang ina. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Doña Carmen sa maruming lupa. May malamig na posas ang kanyang mga kamay. Tuluyan na itong nawala sa sarili. Nakatulala at walang tigil sa pagbulong ng mga putol-putol na dasal habang pinagmamasdan ang pagkaabo ng imperyong pinangalagaan niya kapalit ng kanyang kaluluwa. Ito ang huling hantungan ng kanyang pagiging sakim. Nang akalain ni Serrana, naligtas na ang lahat, napalingon siya sa kanyang likuran. Tahimik na nakatayo si Rafael. Ang ngiti ng lalaki ay puno ng pagod, ngunit mababakas ang matinding kagalakan dahil nakita niyang ligtas ang babaeng pinakamamahal niya. Ngunit sa isang kisap mata, biglang bumigay ang mga tuhod ng abogado. Bumagsak si Rafael sa damuhan nang walang anumang tunog. Nang mangyari yon, tumambad kay Serrana ang pamumula ng likurang bahagi ng puting polo ni Rafael. Isugmalawak na mansa ng sariwang dugo na nanggaling sa napakatinding sugat mula sa nagbabagang kahoy. Isang nakakabining sigaw ng pagtawag sa pangalan ng lalaki ang pinakawala ni Serrana, pumipilas sa katahimikan ng gabi. Ang matinis na pag-iyak ng sirena ng ambulansya ay mabilis na lumapit at umalingaw-ngaw sa madilim na kalangitan.
Ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng ospital ay sadyang nagpapabigat sa damdamin ng sinumang naghihintay. Nakaupo si Serrana sa tabi ng puting kama. Mahigpit na nakahawak sa malaki, ng hihinang kamay ni Rafael. Ang ritma ng makina na nagmomonitor sa tibok ng puso ng abogado ay ang tanging nagbibigay ng pag-asa sa tahimik na silid. Ipikit ni Serrana ang kanyang mga mata at sa kauna-unahang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon ng poot at pighati, taimtim siyang nanalangin. Hindi siya humingi ng hustisya. Hindi siya humingi ng yaman. Ang tanging dasal niya ay ang patuloy na pag-ikot ng mundo para sa lalaking nagsugal ng sariling buhay upang iligtas silang mag-ina. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng mga daliring kanina pa niya hawak. Mabilis na iminulat ni Serrana ang kanyang mga mata. Dahan-dahang nagbukas ang mga mata ni Rafael. Namumutla pa rin ang kanyang labi at mababakas ang matinding pagod. Ngunit isang malambing at payapang niiti ang sumilay sa kanyang mukha nang makita ang babaeng binabantayan siya. I can't die yet. Garalgal at mahinang bulong ni Rafael, pilit na iniaangat ang kanyang kamay upang haplusin ang pisinghi ni Serrana. Hindi pa ako pwedeng mamatay. I haven't heard you say you love me. Isang pinaghalong tawa at hikbi ang nakawala sa mga labi ni Serrana. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang tumulo. Hinugasan ng lahat ng takot sa kanyang dibdib. Ibinabaon niya ang kanyang muka sa palad ni Rafael, tahimik na nagpapasalamat sa kalangitan. Mula sa pinto, maingat na pumasok si Tita Flor, akay-akay ang maliit na si Leon. Ang bata ay may 2 kamay na nakahawak sa isang maliit na basong plastik na may lamang tubig. Dahan-dahan itong lumapit sa gilid ng kama. Ang mga inosenteng mata ni Leon ay puno ng pagkamangha at pag-iinat habang inilalapit ang baso sa lalaking magligtas sa kanya sa gitna ng apoy. Tito Rafael! Water oh! Momong alok ni Leon, isang inosente at dalisay na tinig na nagpatunaw sa matigas na puso ng abogado. Tinawag siyang tito ng batang minsang tiningnan lamang niya bilang isang larawan sa loob ng kanyang pitaka. Ang sandaling ito ay nagbigay ng panibagong kahulugan sa buhay ni Rafael. Hindi na siya mag-iisa. Mayroon na siyang pamilya. Habang unti-unting naghihilom ang mga sugat sa loob ng ospital, isang malagim na katotohanan naman ang kinakaharap ng mga taong pinili ang kasamaan. Sa loob ng masikip at madilim na selda ng City Jail, nakaupo si Doña Carmen sa malamig at basabasang sahig. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Walang mga mamamahayag, walang sumasamba, at walang ni isang kamag-anak ang dumalaw sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi habang walang tigil na inuusal ang mga pamilyar na dasal, hawak ang huling natitirang yaman niya, ang mamahaling rosaryo. Ngunit ang karma ay walang sinasanto. Isang malaking babaeng bilanggo ang lumapit at, nang walang anumang pasubali, marahas na hinablot ang rosaryo mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Hindi nakalaban si Doña Carmen. Ang taong gumamit ng relihiyon upang manira ng kapwa ay naiwan sa dilim, pinadnakawan ng huling bagay na nagko-connect sa kanya sa kanyang wad na kabanalan. Sa kabilang pasilidad, sa selda ng mga kalalakihan, palakad-lakad si Armando na tila isang asong ulol. Sinasabunutan niya ang kanyang sarili habang sumisigaw ng mga utos sa hangin. Hinahanap ang kanyang pera at kapangyarihan na tuluyan ng naging abo. Sa labas naman ng mga rehas, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naglalakad ng nakayapak si Teresa sa maputik na kalsada. Wala siyang dalang kahit ano. Ang mga taong dati niyang inalipusta noong nasa rurok siya ng kapangyarihan ay nilalampasan lamang siya na tila isang basurang walang halaga. Ang kanyang ambisyon ay tuluyang nilamon ng putik. Ilang araw ang lumipas. Bumalik si Serrana sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Del Rosario. Dala niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga natitirang lumang gamit ni Leon. Tinitigan niya ang naglalakihang mga pader na naging saksi sa kanyang mga luha at pagdurusa. Ang lugar na minsang tinawag niyang impyerno ay isa na lamang tahimik at patay na estruktura, ibinenta ng bangko upang bayaran ang mga ninakaw na yaman. Walang pagsisisi at walang galit,
Dahan-dahang ipinikit ni Serana ang kanyang mga mata. Isinara niya ang mabigat na bakal na gate ng mansyon nang walang anumang pagnanasang lumingon pa pabalik. Tapos na ang laban. Ang kahapon ay tuluyan ng ibinaon sa lupa. Pagtalikod niya, isang mainit at nakakasilaw na sinad ng araw ang dahan-dahang pumasok mula sa siwang ng mga ulap, direktang tumama sa kanyang payapang muka, nagaanyaya ng isang bagong umaga. 2 taon na ang lumipas mula nang isara ni Serana ang mabigat na pinto ng nakaraan. Sa isang tahimik na probinsya na malayo sa mapanghusgang ingay ng Maynila, isang simpleng bahay na may malawak na balkona ay ang napalilibutan ng namumukadkad na mga halamang sampagwita. Ang halimuyak ng puting bulaklak ay sumasabay sa banayad na ihip ng sariwang hangin. Sa loob ng kusina, maaliwalas at kumikinang ang mukha ni Serana habang naghihiwa ng mga sariwang gulay para sa kanilang tanghalian. Mula sa labas ng bintana, masayang pinagmamasdan ni Tita Flor ang pagtakbo at pag-ikot ng maliit na si Leon sa luntiang damuhan. Wala na ang takot at pangungulila sa mga inosenteng mata ng bata. Tuluyan na itong pinalitan ng purong kagalakan at malayang pagkabata. Sa kalagitnaan ng paghahalo ni Serana sa mainit na sabaw, isang pamilyar at matatag na pares ng mga braso nang tahimik na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Rafael ang kanyang baba sa balikat ng dalaga at marahang hinalikan ang mahaba nitong buhok, nag-iiwan ng isang nakakapawing pagod na init. Ang lalaking minsang nabuhay sa galit, paghihiganti at yelo ay natagpuan ang kanyang tunay na kaharian sa loob ng isang maliit na bahay, kasama ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magpatawad. Hawak nila ang mga kamay ng isa't isa, tahimik na nagpapasalamat sa pagkakataong bumuo ng isang pamilyang hindi nakatalis sa dugo, kundi sa wagas na pag-ibig. Lumapit si Serana sa maliit na kahoy na mesa sa gilid ng bintana, kung saan nakapatong ang lumang kwaderno ng yumaong si Father Mateo. Ang mismong kwadernong minsan ay nagtago ng pinakamadilim na lihim ng mga Del Rosario ay mayroon ng bagong silbi. Nang buklatin niya ito, ang mga pahina ay hindi na naglalaman ng mga numero ng nakaw na yaman. Puno na ito ngayon ng mga nakasulat na resipe ng matatamis na kakanin na paborito ni Leon at Rafael. Sa sandaling yun, napatunayan ni Serana sa kanyang sarili na ganap na siyang nakalaya. Pinatawad na niya ang mga taong nanakit at umapak sa kanyang pagkatao. Hindi dahil karapat-dapat ang mga itong patawarin, kundi dahil napagtanto niya ang pusong patuloy na nagkikimkim ng pot ay walang sapat na puwang upang papasukin ang bagong pag-ibig. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan na matagal niyang pinangarap. Sa huli, ang pinakamahalagang aral na itinanim ng tadhana sa kanyang kaluluwa ay ang katotohanang ang kaligayahan ay hindi kailanman mabibili ng kapangyarihan at panlilinlang. Matatagpuan ito sa isang tahimik na umaga, sa pag-ibig na walang hinihihing kapalit, at sa pusong natutong bumangon mula sa sarili nitong mga abo.